Sa puntong ito, dapat meron na tayong idea na ang receptor, pwedeng merong activity siya. Yun yung mga tinatawag natin druggable, di ba? Tapos yung constitutive activity nila, ulit, pwedeng ipataas gamit ang mga agonist drugs. Pwede namang pigilan yung pagtaas gamit ng antagonists. Ngayon, ang continuation yan dito ay gusto ko sabihin, yung antagonism na sinasabi ko ay may ibang mechanisms. And the way that antagonism happens is very similar to enzyme inhibition. So, hopefully, no, na-discuss yun na sa biochem yun kasi malaking tulong yun going forward. Kung hindi man, okay lang kasi dadaanan naman din natin siya. So, just to give you a concrete example, a working example for this video, let's use a receptor called the acetylcholine receptor. Marami ang ginagawa, ano? Hindi ko muna explain, may ibang oras para dyan. Tapos si acetylcholine receptor, ganyan yung pangalan because its original ligand or its original na parang molecule na nagpapagana sa kanya is si acetylcholine. Obvious naman yun. Tapos syempre, a drug that could improve the activity of the acetylcholine receptor is parang an acetylcholine agonist. We call it a cholinergic agonist, technically speaking. Tapos yung mga pinipigilan naman yung acetylcholine sa pag-activate nito, ang tinatawag is acetylcholine antagonist or cholinergic antagonists. Yung itong dalawang to, yung green saccharide na yan, na direktang pumupunta sa receptor para harangan or well, at least tulungan si acetylcholine ay direct. Kasi nga, sila ay direktang pumupunta doon. So kung ito yung active site ni acetylcholine receptor, tapos dito pumupunta si acetylcholine, tapos dito din pumupunta yung gamot mo, they are what we call direct agonist. Bakit? Kasi si acetylcholine receptor, siya yung gumagawa ng function na gusto mo, na hinahanap mo. Siguro, yung acetylcholine receptor, meron siyang, kunwari, gusto mong i-moderate yung muscle tone ng pasyente mo. Eh, si acetylcholine receptor, may mga receptors ng acetylcholine for that. So, kung siya yung gumagawa nung gusto mo talagang i-target na function, at yung gamot mo, doon pumupunta, direct binding. Now, let's focus more on antagonists. Let's say I want to block this receptor. The way that we do that is very eerily similar to how an inhibitor blocks an enzyme. In fact, the words are the same. Meaning that depending on where in the enzyme or the protein or the receptor you bind to, you can call your antagonist as a competitive antagonist or a non-competitive antagonist. And even the definition of these two sa pharmacology is pareho sa biochem. Let's say we have another receptor, sabihin na receptor R, okay? And you meron siyang dalawang site dito. One of them is the active site, which is the main site na binabindan talaga ng ating mga natural ligands, mga endogenous molecule. In this case, ang endogenous molecule is acetylcholine. Tapos, ang ibig sabihin ng competitive inhibitor or antagonist ay nakikipag-compete lang siya or nakikipag-away lang siya dun mismo sa active site. Wala nang iba. Pero kapag non-competitive naman ang antagonist mo or inhibitor mo, pwede siyang mag-bind doon sa active site at harangan yon. But at the same time, yung mga non-competitive, pwede rin siyang mag-bind sa ibang site na tinatawag natin na allosteric site. Dahil yung mga non-competitive, pwedeng pumunta dito o sa kabila, pwedeng halo, di minsan, we could also call these as mixed antagonists or mixed inhibitors. Okay. Ngayon, sa mga talagang master din ng biochem, baka magtanong kayo, meron po bang uncompetitive? I rarely encounter it. So siguro hindi lang ako aware. But most of the time in textbooks, itong dalawa lang ang pagpipilian natin. Ngayon, review. Very enzyme kinetics tong gagawin natin. So let's go to the Michaelis-Menten plot of, let's say, this is the original Michaelis-Menten plot of the receptor alone. Tandaan, di ba may constitutive activity ang lahat ng targets natin. So kahit walang gamot, meron silang ginagawa. So let's say ito yung ginagawa nila. Tapos ito yung level ng Emax niya alone, no? Tapos ito yung kalahati. Sabihin natin, tama ba? Kalahati, yan. Ito yung kalahati ng Emax ng receptor alone. Tapos pag binaba natin, ito yung kanyang Km alone or KD kapag receptor, Km pag enzyme. Ngayon, kapag nag-add ako ng competitive inhibitor, ang mangyayari is magiging ganito yung diagram natin. So ano mangyayari sa plot natin? Una, if you notice, yung pag tinrace natin to, yung Emax natin, kapag nag-add tayo ng competitive,
pareho lang sa original na Emacs. Pero pag kinuha ko yung kalahati nun, tapos pinlat ko sa red na curve at binaba, you will notice yung adjusted KM ng competitive inhibition umusog. Kanina nandito, tapos pumunta dito. In other words, yung KM or KD natin tumaas. Yung Emacs, hindi nagbago. Pareho pa rin. And kayo, bahala. If you want to go to your biochem notes, actually, ganito din yung mapapansin nyo dapat na changes sa competitive inhibitors. Ngayon, kapag non-competitive naman, ito, yung orange naman tayo, di ba? Yun yung color natin. Ganito magiging itsura ng diagram natin. So of course, nakikita nyo lumiit no, yung height ng plot natin. That means that the Emacs kapag non-competitive ay bumaba from here up high to here down low. Okay? Ganyan na lang Emacs mo. Siyempre, yung kalahati ng Emacs mo mag-shrink din. Tapos, pag pinlat ko yan, hindi perfect yung drawing ko, I'm sorry, pero pag pinlat ko yan, tapos binaba ko yung KM ng non-competitive, hindi ganun kalayo sa original. So yung KM is not that, magbabago pero hindi masyado. Sabihin lang natin hindi, just to simplify things. Tapos yung Emacs natin ay bumaba. Siyempre, di ba? Kanina nandito siya, tapos biglang lumiit ng ganito. And this is perfectly the same as the changes in non-competitive enzyme inhibition as per your biochem. Ngayon, dito nyo makikita yung kagandahan pag nagsisemilog diagram tayo. Ang problema kasi pag ganito, alam mo yung magdikit-dikit tong mga plot natin, pero kapag kasi yung semilog, mas may separation siya. Especially kapag yung inhibition ay competitive. Kasi makikita nyo pag competitive, di ba, halos nagpapatong yan. Pero dito, malinaw ang separation. It's as if, kung ano yung, di ba napansin nyo, yung yellow nandito, yung red nandito, parang yung red, umusog siya sa kanan. Pero parang tataka ka kasi halos magpatong sila eh. Pero dito malinaw-malinaw. Ito yung kanina, yung yellow kanina. Ito yung red. So malinaw na let's say, quote-unquote, nag-shift to the right talaga yung plot natin kapag merong competitive inhibition. Okay? Tapos, even if you go analyze yung Emacs niya, pareho lang, get one half the Emacs, tapos you plot it down here, yung KM ng competitive mo is tumaas compared sa KM ng original. Tapos, yung orange naman, di ko na sinusunod yung color scheme, sorry, tinamad ako. Pero yung Emacs natin sa non-competitive ay bumaba, tapos kalahati bumaba din, pero yung KM ng non-competitive, halos pareho lang sa KM ng original na puti dito. Ang gusto ko lang sabihin, whether gumamit ka ng semilog or yung hindi semilog, dapat yung analysis mo ng competitive versus non-competitive, pareho lang. Okay? Ngayon, normally sa biochem, hanggang dito lang yung discussion natin ng inhibition. Tama ba? Pero sa pharmacology, may konti tayong arte na idadagdag. Generally kasi sa biochem, ang assumption natin is every time na meron akong antagonist or meron akong inhibitor na magbabind dito, eventually kakalas din yung dalawang yan. Okay, maghihiwalay din. That is to say that most of the time, reversible ang binding ng inhibitor or antagonist or agonist sa kanyang receptor. And that is only achievable kapag ang bond na ginawa ng gamot sa receptor ay non-covalent. So if you go back to GenChem or mga IMF, if you go back to GenChem or OrChem, yan yung mga example na hydrogen bond, di ba? Van der Waals, hydrophobic forces, those are temporary. Remember that. And sabihin na lang natin, around 90% of the time, 95% of the time, mga aralin nyo sa PICOL ay mga ganyang binding lang. There are very rare cases that you have drugs that perform covalent binding. Di ba? Kapag covalent ang binding, it's strong. And most of the time, kapag ang receptor, covalent yung bond niya sa kanyang gamot, hindi na makakalas yan. That is to say that the bonding, or kapag antagonist yan, the antagonism is irreversible. And usually, kapag irreversible yung gamot natin, mas extreme yung cases niya. Kaya nga sa medchem, sa mga nagde-design ng gamot, it's not usually wanted na irreversible yung binding ng gamot mo kasi extreme masyado yung nagiging effects niya, nagiging toxic siya minsan. Ngayon, napapansin nyo, as we add more and more terms, more and more classifications, nakakahilo na siya. At it's not as if nakakahilo siya before you started watching this video. So, gusto ko lang gamitin yung table na to para linawin yung mga bagay kahit papaano, no? Kahit papaano. Ang gusto ko sabihin, sabi ko nga,
95% of the time, ang aaralin nyo na nature ng pagbabind ng gamot sa receptor ay reversible. And that means that you meet two conditions almost every time you study drugs. That is, the drugs will always be a competitive antagonist, kung antagonist man siya, and the drugs will always bind in a non-covalent manner. Yung natitirang very, very rare cases, it could either be your drug is a non-competitive inhibitor. Kung meron mang ganong case, syempre, babanggitin dapat ng libro na binabasa niyo yun kasi nga bihira siya. And sometimes, babanggitin rin to dapat ng mga libro, sometimes the binding is covalent. As long as you meet these two magic words na non-competitive or covalent, automatic, ang effect ng gamot na yon sa receptor is irreversible. So again, magic words, covalent or non-competitive, irreversible. Si covalent, irreversible kasi bawal ng makalas. Tapos yung context naman sa non-competitive, irreversible kasi technically speaking, di ba, ito yung, let's say, ito yung plot ng receptor mo alone. Tapos ito yung plot ng receptor mo with non-competitive antagonist. The fact na, yung, di ba, pag in-extend ko yung line na to, permanent na yan, the fact na, yung kapag pag nagkaroon ka ng non-competitive drug, yung effect niya will always stay like this. Never na siyang babalik sa original. And yun yung irreversible doon. Parang bawal mo nang ibalik yung effect na to sa dating ganito kataas. So in ganun yung context ng irreversible. And I think maraming taong nalilito doon. Kumbaga, the way we define irreversible for here and the way we define this for here is slightly different, but they still both should still both make sense. Ngayon, isa pang level of complexity. Akala natin all of the time ang nangyayari is ganito, na ito si receptor, ito si gamot, pupunta siya diretso kay receptor, direct agonist siya or antagonist. However, there are also rare cases na, kunwari, ito si gamot, ito si antagonist. Ito yung ultimate receptor na gusto nating i-control. Kita nyo, ang layo ni gamot kay receptor. That is to say, there are some times na we have drugs that are indirect acting. These drugs bind to a target related to the actual function. Keyword related. Ibig sabihin, may kinalaman lang, pero hindi talaga yon. For example, ang acetylcholine receptor, alam nga natin, ang acetylcholine receptor, ina-activate siya ni acetylcholine. But do you know that there's an enzyme that breaks down acetylcholine na kapag itong acetylcholine na biktima ni enzyme na to, our acetylcholine levels go down. So syempre, as long as, ganito yung idea, follow this logic, as long as gumagana itong si enzyme, bumababa si acetylcholine, nawawala yung pumupunta sa receptor, walang activity yung receptor na to. And of course, you could say, pwede po tayo magbigay na lang ng gamot na kunwari agonist to, tapos pupunta dito, direct na parang substitute kay acetylcholine. Sure, that's a direct action. Pero may iba ang style nila ganito. Let's say, meron akong antagonist, may blocker. I-inhibit niya yung enzyme na to. Tapos, ang mangyayari, pag in-inhibit, kulay pula. Pag in-inhibit na yung enzyme na to, hindi mabibreak down ang acetylcholine. Pag di nag-break down yung acetylcholine, tataas. Pag tumaas yung acetylcholine, dadama yung pupunta sa acetylcholine receptor, tapos tataas. Habang kwento, tama ba? Mabang kwento. What was the lesson here? Yung meron pa ng mga gamot na pwedeng pumunta sa ibang lugar, pero at the end of the day, itataas pa rin niya yung activity ng isang bagay na malayo sa kanya. Kaya nga, di ba, indirect. Hindi man lang hinawakan ng gamot na to, ito. As in, wala ka nakitang arrow na pumunta dito. Pero did it do its job of increasing the activity of this? Yes. And you will encounter indirect drugs, indirect acting agonists most of the time kapag nasa ANS, I feel. Kasi mga neurotransmitters madalas yung kinikater ng mga indirect acting drugs.